Ang kwento sa likod ng mga bata sa Negros ni Freddy Aguilar. Welcome back to my channel, class. Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang kwento sa likod ng isang awiting hindi tungkol sa pag-ibig o heartbreak, kundi tungkol sa mga batang nagugutom. Iiyak ako sa aking nakita kanina. Noong kalagitnaan ng 1980s, dumaan ang Negros sa isang napakabigat na krisis. Nawalan ng trabaho ang maraming manggagawa. Maraming pamilya ang nawalan ng pagkakakitaan. At kabilang sa pinakamatinding naapektuhan, ang mga bata. Ang mga bata sa Negros ay kumukulungan. Ano nga ba ang tunay na kwento ng mga paslit na ito at nakagawa ng musika para sa kanila ang isang kilalang singer? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Folk Song 78. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Cebu. Sagipin natin mga bata sa Negros. Para maintindihan natin ang kanta, kailangan muna nating maintindihan ang Negros noong 1980s. Matagal ng sentro ng sugar industry ng Pilipinas ang Negros. Napakalaking bahagi ng ekonomiya ng isla ang nakadepende sa pagtatanim at pagproseso ng sugarcane. At napakaraming manggagawa ang umaasa rito para mabuhay. Pero noong 1980s, bumagsak ang international price ng sugar. Kasabay ng malalalim na economic at political problems sa Pilipinas. Malaking dagok ito sa Negros. Maraming sugar workers ang nawalan ng trabaho o nabawasan ng husto ang kita. At class, simple lang ang chain reaction. Walang trabaho, walang sweldo, walang pambili ng pagkain. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada, naging napakalala ng sitwasyon kaya nakilala ito bilang Negros Famine o Negros Hunger Crisis. At hindi lang ito tungkol sa numbers sa economic report. May mukha ang krisis at marami sa mga mukhang yon ay mukha ng mga bata. Naging malaking problema ang malnutrition sa mahihirap na komunidad. May mga batang sobrang payat, nagkasakit, at mayroon ding namatay. Kumalat sa media ang mga larawan ng malnourished children mula Negros at nakatawag ang krisis ng national at international attention. Biglang naging malinaw kung ano ang ibig sabihin ng bumagsak ang sugar industry. At dito pumapasok si Freddy Aguilar. Noong panahong iyon, sikat na si Freddy dahil sa Anak na naging international hit. Pero hindi lang personal stories ang laman ng kanyang musika. Kilala rin siya sa mga kantang tumatalakay sa kahirapan, injustice, conflict, at kalagayan ng ordinaryong Pilipino. Tayo na kasama ko habang meron pang panahon. Lumabas ang mga bata sa Negros. Diretso ang mensahe nito. Inilalarawan ng kanta ang mga batang nagugutom at naghihirap. At nananawagan ito sa mga Pilipino na tulungan sila. Sino ba ang tutulong kung di tayo? Hindi nito tinatrato ang nangyayari bilang problema lamang ng Negros. Ang mga batang iyon ay kapwa Pilipino. Parang sinasabi ng kanta, hindi porket malayo sa bahay mo, hindi mo na problema. At mahalagang tandaan na hindi lang simpleng kakulangan ng pagkain ang dahilan ng crisis. Nakadepende ang napakaraming pamilya sa sugar economy.
Habang matagal ng problema sa Negros ang poverty, land inequality, at mahirap na kalagayan ng maraming agricultural workers. Kaya nang bumagsak ang industry, mabilis na naging humanitarian crisis ang economic crisis. Nagkaroon ng relief efforts at humanitarian assistance mula sa iba't ibang grupo. Pero syempre, class, hindi pwedeng puro relief goods forever. Kailangan din ng trabaho, livelihood, at mga pagbabagong makatutulong para hindi muling mauwi sa matinding gutom ang pagbagsak ng isang industriya. At dito, nagiging parang historical document ang kanta ni Freddy Aguilar. May mga pinanawan ng buhay na Gitara at boses lang, pero kayang iparamdam ang bigat ng nangyayari. At noong panahong wala pang social media, malaking bagay ang television, radio, newspapers, at music. Sa paglipas ng panahon, nakaahon ang Negros mula sa pinakamalalang bahagi ng krisis. Bagamat nanatiling mahahalagang usapin ang poverty, labor conditions, land inequality, at dependence sa sugar industry. Pero naiwan ang mga bata sa Negros bilang paalala ng isang napakasakit na bahagi ng kasaysayan. babayaan pa sila, mga matang So recap class, ang mga bata sa Negros ni Freddy Aguilar ay inilabas sa panahon ng matinding economic at humanitarian crisis sa Negros. Bumagsak ang sugar industry. Maraming manggagawa ang nawalan ng kabuhayan. At maraming pamilya ang naharap sa matinding kahirapan at kagutuman. At kabilang sa pinakamatinding naapektuhan, ang mga bata. Ginamit ni Freddy Aguilar ang kanyang musika, hindi lamang para ikwento ang kanilang kalagayan, kundi para manawagan ng tulong at malasakit. ikaw at ako, tayo ang tutubo. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, class, minsan ang kanta ay hindi ginawa para mapasayaw tayo. Hindi rin para mapa-in love. Minsan, ginawa ang kanta para mapalingon tayo sa mga taong nangangailangan. Sagutin natin